Marshall Peak, Kabanata 3973. Nakayukong Dragon Mountain. Ang isang pag-iisip ay sapat na upang ipatawag ang isang Earth Dragon, gaano kalakas iyon. Pero, paano niya nagawa? Hindi napigilan ni Meng Hong at ng iba pa na manlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Kahit si Yuhi ay hindi niya maisip kung ano ang nangyayari. Kung ito ay isang tamang labanan, madaling matalo o mapatay ito ni Yang Kai, si Yuhi at ang iba pa ay hindi mahihirapang tanggapin, ngunit ang nakita nila ay nagdulot sa kanila ng kaunting pagkalito. Ano ang kinatatakutan ng Earth Dragon na ito? O may bagay ba si Yang Kai na kinatatakutan nitong Earth Dragon? Sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng lahat, ang Earth Dragon ay natigilan sa pwesto ng ilang sandali bago dahan-daang gumapang sa paanan ni Yang Kai, ang napakalaking nanginginig na bibig nito ay mahigpit na nakasara. Bagamat walang salitang binibigkas, naunawaan ng lahat ang nangyayari. Ang Earth Dragon na ito ay talagang nagpapahayag ng pagsuko nito kay Yang Kai. Nagulat na naman ang lahat. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang paa at tinapakan ang malaking ulo ng Earth Dragon, ngumisi. At least alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Kung ito ay iba pang strange beast, talagang walang ibang pagpipilian kundi ang lumaban, ngunit ang Earth Dragon na ito ay higit pa o mas kaunti ang nagdala ng ilan sa mga bloodline ng Dragon Race. Bagamat ito ay napakagulo at manipis, hanggat dala nito ang bloodline ng Dragon Race, maaapektuhan ito ng mga paghihigpit ng bloodline. Ang iba ay hindi maramdaman ang Golden Divine Dragon Source Strength sa katawan ni Yang Kai, ngunit paanong ang Earth Dragon na ito ay hindi. Sa kaunting paghihimok lang, paano maglalakas loob ang Earth Dragon na ito? Dahil hindi madali ang iyong paglilinang, hindi kita papatayin ngayon. Bilisan mo at mabuhay ka. Sigaw ni Yang Kai. Ang Earth Dragon ay tila naiintindihan, o marahil ay naiintindihan nito ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Yang Kai, dahan-daang itinutuwid ang katawan nito, lumingon, at dahan-daang tumatakbo sa isang tiyak na direksyon. Saan man ito dumaan, ang isang malaking halaga ng uhog ay lilito sa lupa, na gumagawa para sa isang kasuklam-suklam na tanawin. Gayunpaman, hindi pa ito nakakalayo nang bigla itong tumalikod at bumalik kay Yang Kai, na naglabas ng ilang di kilalang pagbabago-bago ng Divine Sense. Kasabay nito ang pagtaas-baba ng ulo nito, sinusubukang ipahayag ang isang bagay. Nagtataka si Yuhi, ano ang sinusubukan nitong sabihin? Kumunat ang noo ni Yang Kai at nakinig ng matagal bago niya sinabi na may kakaibang ekspresyon. Parang gusto nitong dalhin ako sa kung saan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ibinaba ng Earth Dragon ang ulo nito at direktang inilagay ang Yang Kai sa ulo nito. Pagkatapos, nang walang pakialam sa anumang bagay, tumalikod ito at lumipad sa isang tiyak na direksyon. Ang 300 talampakan ang haba ng katawan nito ay dumulas sa lupa, na nagdulot ng dagandong. Saan ka nito dadalhin? Lumiwanag ang figure ni Yuhi, at dumating sa tabi ni Yang Kai. Umiling si Yang Kai. Hindi ko alam. Kahit na ang Earth Dragon ay may ilang espiritual na katalinuhan, malinaw na hindi ito nalinang sa pagiging perpekto. Hindi nito maipahayag ang sarili ng malinaw, at ang mga telepatikong kaisipan nito ay malabo rin. Nalilito si Yang Kai, ngunit alam niyang napakahalaga ng lugar. Swish swish swish. Ilang tao mula sa Great Moon Province ang lumipad din at dumapo sa likod ng Earth Dragon. Ang likod ng kakaibang hayop na ito ay hindi maluwang, ngunit ito ay napakahaba, kaya hindi mahalaga kung maraming tao ang nakatayo dito. Ang tanging bagay na nakapagtabuyan sa dalawang babae ay ang Earth Dragon ay may kakaibang amoy, at ang katawan nito ay natatakpan ng uhog. Kailangan nilang mag-ingat, kung hindi, sila ay mahawa. Kung talagang nangyari iyon, hindi nila matatanggap. Dahil wala tayong gagawin, maaari na rin nating samahan ito. Baka may maganda, sabi ni Yang Kai. Tumanggo si Meng Hong at sinabing, Brother Yang, maaari mong gawin ang desisyon. Sa gayong kakaibang hayop na nasa ilalim ng kanilang kontrol, lahat ay nakadama ng malaking pakiramdam ng seguridad. Sa oras na ito, natural na sinusundan nila si Yang Kai saan man siya pumunta. Dahan-daang sinundot ni Yuhi ang baywang ni Yang Kai at nagtanong, ano ang ginawa mo? Bakit ang lalaking ito ay napakasunurin sa iyo at nagkusa na dalhin ka sa isang magandang lugar? Prangkang sinabi ni Yang Kai. Nasakop ko ito gamit ang sarili kong personalidad at alindog. Pinulupot ni Yuhi ang kanyang mga labi. Napakawalan GMO. Binilisan nila ang takbo at bumangga sila sa mga tropa ni Ditian na nagkalat. Sa ilalim ng gulat ni Dingyi, tumingin sila, mabilis silang umalis. Matapos makalayo si Yang Kai at ang iba pa, sinabi ni Dingyi sa kanyang mga nasasakupan na may seryosong ekspresyon. Ipasa ang aking order. Kung makikita natin muli ang taong ito sa hinaharap, hindi tayo dapat magkaroon ng anumang salungatan sa kanya. Talagang natakot sa kanya ang nakaraang labanan.
Hindi gaanong tao ang namatay sa mga kamay ni Yang Kai, ngunit mayroon pa ring 12-dosenang sa kanila. Gayunpaman, ni hindi man lang nila kayang hawakan ang sulok ng damit ni Yang Kai. Ngayong nakita niyang may kakayahan siyang supilan ang kakaibang halimaw na ito, paano siya maglalakas loob na labanan siya? Hindi mahalaga kung mamatay ang mga tao, dahil palagi silang mapapalitan. Ang pangunahing bagay ay makakasakit ito sa moral, na hindi maganda para sa kanyang pamumuno. Hindi mabagal ang takbo ng Earth Dragon. Sa daan, paminsan-minsan ay makakasalubong nila ang ilang cultivator na gumala-gala. Gayunpaman, bago nila napansin ang dakilang momentum ng Earth Dragon, maiiwasan nila ang mga ito. Pagkatapos maglakbay ng 3 araw at 3 gabi, si Yang Kai, na nagpapahinga ng nakapikit, ay biglang nagmulat ng mga mata. Malapit na tayo. Lumingon si Yuhi sa kanya. Paano mo nalaman? Tinapakan ni Yang Kai ang kanyang mga paa at Sinabi niya, ang divine sense ng Earth Dragon ay malinaw na naging mas nasasabik at nababalisa. Halata naman na malapit na sila. Hindi maiwasan ni Yang Kai na makuryos. Saan nga ba siya dinadala ng lalaking ito na napakasigla nito? Ilang daang milya sa unahan, biglang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at tumingin sa harapan. Bahagya niyang naramdaman ang ibang aura na nagmumula sa direksyong iyon. Dragon Breath. Kahit na ito ay napakahina at halos hindi matukoy, ito ay lubos na purong hininga ng dragon. Ang uri ng aura ay hindi madetect ng mga tagalabas, at tanging ang mga may pinagmulan ng dragon race ang makakadama nito. Tumalon ang puso ni Yang Kai. Nagkaroon ng dragon race sa Great Cosmological Abyss. Hindi kaya dinala siya ng Earth Dragon dito para hanapin ang dragon na ito. Gayunpaman, bakit nahanap ang dragon race na ito? Makalipas ang ilang daang milya, lalong naging halata ang hininga ng dragon. Isang maringgaw na taluktok ng bundok ang nakita. Tuloy-tuloy ito at umaalon-alon na parang isang higanteng dragon na gumagapang sa lupa. Ang ulo at buntot ng dragon ay parehong matingkad at parang buhay. Tiningnan ni Yang Kai ang bulubundukin na ito at bahagyang kumunat ang noo. Isang ilaw ang biglang lumiwanag sa kanilang harapan nang may hamarang sa kanilang dinadaanan sa gitna ng hangin. Nang makalapit sila, itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, "Little brother, mangyaring maghintay." Gumalaw ang divine sense ni Yang Kai, at agad na huminto ang Earth Dragon. Tumingin siya at nakita niya na ang humaharang sa kanilang dinadaanan ay isang binata na nakasuot ng gintong asol na damit. Gwapo siya at matikas. Hindi makita ni Yang Kai ang kanyang lakas sa ngayon, ngunit naramdaman ni Yang Kai na dapat siya ay nasa Heaven Opening Realm. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Meng Hong nang humakbang siya at bumulong sa tenga ni Yang Kai. Si BGN ng Thunderlight Sect. Anong ibig mong sabihin? Sinulyapan siya ni Yang Kai. Sumagot si Meng Hong. Bagaman walang namamahala sa Star City, may 3 dakilang puwersa sa Star City, at isa na rito ang Thunderlight Sect. Ang BGN na ito ay isa sa mga pinuno ng Thunderlight Sect. Nabalitaan ko na mayroon siyang isang 4th grade Heaven Opening Realm cultivation. Kung tutusin, matagal na siyang nanatili sa Star City at mas marami siyang alam tungkol sa Star City kaysa kay Yang Kai, kaya nakilala niya ang binata na humaharang sa kanilang landas sa isang sulyap. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at sinulyapan si Yuhi. Nang makita siya ni Yuhi, marahan siyang tumango, alam niyang nagsasabi si Meng Hong ng totoo. Bilang karagdagan kay BGN, na lumipad palabas upang harangan ang kanilang dinadaanan, mayroong higit sa 100 tao sa hindi kalayuan na nakatingin sa kanila na may iba't ibang ekspresyon, marami sa kanila ang nagpapakita ng kakaibang hitsura. Ang mga taong ito ay malinaw na kabilang sa Thunderlight Sect. Gayunpaman, hindi alam ni Yang Kai kung ano ang naranasan nila noon, ngunit marami sa kanila ang nasugatan. Tila naranasan nila ang isang mahirap na labanan. Anong problema? Marahang tumango si Yang Kai. Magiliw na ngumiti ang binata. Ang haring ito ay si BGN ng Thunderlight Sect. Paano ko haharapin si Little Brother? Natahimik sandali si Yang Kai bago iulat ang kanyang pangalan. Ngumiti si BGN. Kaya si Little Brother Yang. Si Little Brother Yang ba ay pupunta sa Crouching Dragon Mountain Range sa unahan? Bilang 4th grade Heaven Opening Realm Cultivator, kung hindi dahil sa Great Cosmological Boundary, malamang na hindi niya titingnan si Yang Kai, kaya ang pagtawag sa kanya na Little Brother Yang Kai ay isang papuri sa kanya. Crouching Dragon Mountain. Ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo at sumulyap sa tuktok ng bundok sa di kalayuan. Sabi ni BGN. Ang bundok na iyon ay parang gumagapang na dragon, kaya tinatawag namin itong Crouching Dragon Mountain. Oo, pupunta ako roon. Tumango si Yang Kai. Ano ang payo ni Ginoo para sa amin? Sinabi ni BGN. Para sabihin sa iyo ang totoo, Little Brother Yang, kababalik lang namin mula sa Crouching Dragon Mountain.
Habang nagsasalita siya, bumantong hininga siya, baka sa mukha niya ang matinding kahihiyan. Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Oh, may panganib ba doon? May isang scarlet fireworm na halos nag-transform sa isang dragon at napakabangis. Ang ekspresyon ni BGN ay naging solemn na habang nakaturo sa gilid. Bagamat mayroon kaming higit sa 100 tao, ang ating pormasayon ay nakakalat ng scarlet fireworm na iyon at kami ay dumanas ng mabibigat na casualty, kaya't wala kaming nagawa kundi ang umatras pansamantala. Scarlet fireworm. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay habang masayang nakatingin sa Crouching Dragon Mountain, iniisip kung ang dragon aura na naramdaman niya ay kabilang sa scarlet fireworm na ito. Ngunit hindi iyon tama. Napakadalisay ng dragon aura na iyon, kaya imposibleng angkinan ito ng isang worm. Ngunit kung talagang mayroong dragon race doon, paano makakatira doon ang isang scarlet fireworm? Hindi ito makatuwiran. Habang siya ay nagmumuni-muni, sinabi ni BGN. Nakikita ko na ang Earth Dragon ni Little Brother Yang ay pambihira. Kung maaari kang makipagsanib puwersa sa amin, maaari naming alisin ang scarlet fireworm na iyon. Pagdating ng oras, maaari naming pag-usapan kung paano upang hatiin ang mga benepisyo. Paano tayo maghihiwalay? Paano kung hatiin natin ayon sa mga numero? Nakangiting sabi ni BGN. Natuwa si Yang Kai nang marinig niya ito. Mayroon kang mahigit 100 tao at gusto mong hatiin sila ayon sa mga numero. Seryosong sinabi ni BGN. Little Brother Yang, ang Crouching Dragon Mountain ay hindi lamang mayroong scarlet fireworms, kundi pati na rin ang maraming iba pang mahahalagang kayamanan. Hanggat maaari nating alisin ang scarlet fireworm na iyon, ang lahat ng mapagkukunan ng Crouching Dragon Mountain ay magiging sa atin. Bakit mag-abala sa mga maliliit na benepisyo? Umiling si Yang Kai at sinabing, hindi na kailangan, hindi ako interesado sa iyong proposal. Nanlamig ang ngiti sa mukha ni BGN. Sa daang katao, isang matanda na lalaki ang humakbang pasulong at malamig na sumigaw. Ang Crouching Dragon Mountain ay ang lupain ng aking Thunderlight. Ang sinumang maglakas loob na lumabag ay magiging kaaway ng aking Thunderlight at papatayin ng walang awa. Sigurado ka ba? Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan ang matandang lalaki, ang kanyang bahagyang singkit na mga mata ay puno ng malamig na liwanag. Sumigaw din ang isang disipulo mula sa Great Moon Province. Bakit? Ang lahat ng mga lugar sa Great Cosmological Realm ay walang may-ari. Bakit hindi kami makapasok dahil lang sa sinabi mo? Magsasalita pa sana ang matandang lalaki, itinaas ni BGN ang kanyang kamay para pigilan siya at nakangiting sinabi. Maaari kang pumasok kung gusto mo. Talagang walang may-ari ang Crouching Dragon Mountain. Pwede kang pumasok kung gusto mo. Hindi ka pipigilan ng aking Thunderlight. Tumingin sa kanya si Yang Kai ng malalim at tumawa. Sa pamamagitan ng pagtapak ng kanyang paa, ang katawan ng Earth Dragon ay nagunat at dumiretso sa Crouching Dragon Mountain. Nakatitig sa likuran ng lahat hanggang sa matiyak niya na si Yang Kai, at ang iba ay humakbang na sa Crouching Dragon Mountain, ikinaway ni BGN ang kanyang kamay at sinabing. Sumunod ka. Marshall Peak, Kabanata 3974. Maaari kang umalis, ngunit iwanan ang mga kayamanan. Mabilis na umatras ang paligid habang pinangunahan ng Earth Dragon ang grupo patungo sa Crouching Dragon Mountain. Si Yuhi ay lumingon sa likod at tinulak si Yang Kai gamit ang kanyang siko. Sinusundan tayo ng mga iyon. Tumanggo si Yang Kai na may walang pakialam na ekspresyon. Nakatingin lamang siya ng malalim sa kailaliman ng Crouching Dragon Mountain. Pagdating dito, lalo siyang natitiyak na ang dragon aura na naramdaman niya noon ay hindi ibinubuga ng Scarlet Fire Dragon. Una, ang dragon aura na ibinubuga ng isang dragon-type beast ay hindi maaaring maging napakadalisay. Pangalawa, ang aura ng dragon ay kumalat sa isang malawak na lugar, na parang sakop nito ang buong Crouching Dragon Mountain. Higit pa rito, ito ay nakatago ng napakalalim. Ang mga hindi nagtataglay ng Dragon Vein ay hindi makakadetect nito. Ang mga emosyon ng Earth Dragon sa ilalim ng kanyang mga paa ay malinaw na naging nasa sabik. Ito ay nagkaroon ng isang pakiramdam ng pangangailangan ng madali ang pagkilos tulad ng isang gumagala na umuuwi. Habang patuloy na lumalapit ang Earth Dragon, isang napakabangis na aura ang sumabog mula sa kailaliman ng Crouching Dragon Mountain. Parang may isang pares ng hindi nakikitang mga mata ang nakatitig sa kanila, puno ng malisya at pagtanggi. Nakapagtataka, naramdaman ito ng Scarlet Fire Dragon na nagtatago sa Crouching Dragon Mountain. Ang Earth Dragon Silk ay hindi natakot. Ang 300 talampakan ang haba ng katawan nito ay umikot, at ang bilis nito ay naging mas mabilis. Ang bunganga nito ay pumipihit din, na nagkalat ng napakaraming kinakaing uhog, mga butas ng tubig sa lupa sa daan.
Isang dagandong na parang dragon ang nagmula sa harapan, na naglalaman ng babala. Maging ang hangin ay naging napakainit. Bahagyang huminto ang Earth Dragon, na parang natatakot. Sa ilalim ng paghihimok ni Yang Kai, nagpatuloy ito sa paggalaw ng mas mabilis hanggat maaari. Ito ay lubos na nagpagalit sa Scarlet Fire Dragon. Isang ulap ng apoy ang sumunog sa Crouching Dragon Mountain. Sinabayan pa ng dumadagandong na tunog, isang malaking nilalang ang lumapit sa gilid na iyon. Mula sa malayo, bago pa nila malinaw na makita ang hitsura ng Scarlet Fire Dragon, naramdaman na nila ang mabangis na aura nito. Ang mga tao mula sa Great Moon Province ay natakot kaya namutla ang kanilang mga mukha. Kahit si Yuhi ay medyo kinakabahan. Hindi niya magagamit ang buong lakas niya ngayon. Kung talagang nakatagpo siya ng anumang panganib, maaari lamang niyang protektahan ang kanyang sarili at hindi mapangalagaan ang iba. Paglingon niya kay Yang Kai, nakita niyang wala sa isip si Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Biglang lumingon si Yang Kai at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Parang may natuklasan siya. Pagkatapos, nagbago ang kanyang ekspresyon at gulat na sinabi niya, Dragon Blood Flower. Habang nagsasalita siya, kumislap ang kanyang anyo at nawala. Ilang sandali lang ay nakabalik na siya sa kanyang orihinal na lugar. Gayunpaman, may isang pulang bulaklak sa kanyang kamay. Ang pulang bulaklak ay namumukadkad, malambot at maganda, na parang gawa sa sariwang dugo. Bagaman ito ay isang bulaklak lamang, ito ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kabanalan. At ito ang pinakamahusay. Nagulat si Yang Kai, may Dragon Blood Flower talaga. Lumapit din si Yuhi, at nagtatakang sinabi, may Dragon Blood Flower talaga dito. Bilang 5th grade Heaven Opening Realm, natural na imposible para sa kanya na hindi makilala ang isang bagay na parang Dragon Blood Flower. Gayunpaman, kahit na ang kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa kay Yang Kai, ang kanyang pananaliksik sa Dragon Blood Flowers ay hindi kasing kumpleto ng kay Yang Kai. Nanatiling tahimik si Yang Kai. Minsan na niyang dinambong ang halos lahat ng Dragon Blood Flowers sa Dragon Island sa Star Boundary, ngunit sa oras na iyon, ang Dragon Blood Flowers na nakuha niya ay halos mid at low grade. Walang kahit na maraming mga high grade, at para sa pinakamahusay na kalidad, mayroon lamang silang dalawa. Gayunpaman, sa Crouching Dragon Mountain na ito, ang unang Dragon Blood Flower na natagpuan niya ay talagang isang pinakamataas na kalidad. Brother Yang, marami pa doon. Biglang tumuro si Meng Hong sa isang direksyon. Sinundan ni Yang Kai ang kanyang tingin at ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang mapapikit. Sa isang dalasdis doon, mayroon talagang Dragon Blood Flower na namumulaklak. Gayunpaman, ang Dragon Blood Flower na ito ay mas maislan kaysa sa nasa kamay niya. Bukod dito, may tatlong kulay na liwanag na damaloy sa bulaklak, na parabang ito ay isang maliit na bahaghari. Anong grade ng Dragon Blood Flower ito? Nalito si Yang Kai. Hindi pa siya nakakita ng ganoong Dragon Blood Flower sa Dragon Island. Wow, ang daming Dragon Blood Flowers. Bulalas ni Chen Yu. Sa sandaling ito, nakapasok na sila sa kailaliman ng Crouching Dragon Mountain. Pagtingin sa kaliwat kanan, may isang Dragon Blood Flower na nakatatak sa kanilang mga mata paminsan-minsan. Habang umuusad ang Earth Dragon, paminsan-minsan ay bubuksan nito ang bibig at lulunukin ang Dragon Blood Flowers sa tiyan nito. Ilang sandali lang, nakain na ito ng 3 o 4 na bulaklak. Ipinilig nito ang ulo at iginalaw ang buntot bilang kasiyahan. Isang nakakapasong alon ng init ang sumugod sa kanila habang ang isang malaking figure ay sumugod palabas mula sa kagubatan. Ang figurang iyon ay may isang pares ng mga sungay sa ulo nito, at ang buong katawan nito ay natatakpan ng solidong pulang kaliskis. Nakakamangha ang momentum nito. Ang Scarlet Fire Resistance Flood Dragon ang naging dahilan ng pagbabalik ng daang katao mula sa Thunderlight Sect na mahina ang loob. Galit na galit ang Scarlet Fireworm. Ibinuka nito ang bibig at nagluwa ng nakakapasong apoy, na naglalayong takpan ang Earth Dragon. Naramdaman ang nakakatakot na aura na iyon, bulalas ni Chen Yu. Sinulyapan ni Yuhi si Yang Kai at pinaandar ang kanyang kapangyarihan. Binalot niya ang lahat at lumipad palabas sa katawan ng Earth Dragon, nakatayo sa gitna ng hangin. Nang tumingin sila sa ibaba, ang Earth Dragon at ang Scarlet Fireworm ay nakikibahagi na sa isang matinding labanan. Ang dalawang kakaibang hayop na ito ay parehong napakalaki. Sila ay gamulong pabalik-balik sa kagubatan na may kahanga-hangang momentum. Ang nakakapasong apoy at corrosive acid ay patuloy na nag-spray out. Paminsan-minsan, naghihiwalay sila sa isa't isa. Ito ay isang labanang nakakasira ng lupa. Sa laki at kapangyarihan, ang dalawang kakaibang hayop na ito ay pantay na tugma. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Yuhi, ang Earth Dragon ay hindi dapat maging kalaban ng Scarlet Fireworm. Kung magpapatuloy ito,
tiyak na matatalo ang Earth Dragon. Sa hangin, tumingin si Yang Kai sa kaliwa at kanan na may malungkot na mukha. Nang mabunot niya ang unang Dragon Blood Flower, nagkaroon siya ng masamang premonition. Ngayon, tila nagkatotoo ang premonition na ito. Sa Crouching Dragon Mountain na ito, mayroong hindi mabilang na Dragon Blood Flowers. Bukod dito, walang mataas, gitna o ikatlong baitang Dragon Blood Flowers. Kahit na ang pinakamasama ay ang pinakamataas na grado na Dragon Blood Flowers. Hindi alam ni Yang Kai kung paano ay classify ang mga ito. Maliban sa Dragon Blood Flowers, mayroon ding Dragon Saliva Grass, Dragon Bloodwood. Ang buong Crouching Dragon Mountain ay talagang isang malaking kayamanan. Gayunpaman, ang mga kayamanan sa treasure trove na ito ay nauugnay lahat sa Dragon Race. Bihira silang makita sa mga ordinaryong lugar. Ang Dragon Blood Flowers ay nangangailangan ng dugo ng dragon upang lumaki. Ang parehong ay totoo para sa Dragon Bloodwood. Sa madaling salita, sa Crouching Dragon Mountain na ito, marahil ay may Dragon Race na nahulog. Kung hindi, paano magkakaroon ng napakaraming Dragon Blood Flowers? Kung ito man ay ang Scarlet Fireworm o ang Earth Dragon, pareho silang may bloodline ng Dragon Race. Natural na sobrang hilig nila sa lugar na ito. Marahil, ang Earth Dragon ay nakakuha ng ilang mga benepisyo dito sa nakaraan at hindi makakalimutan ang tungkol sa lugar na ito. Gayunpaman, kasama ang Scarlet Fireworm na nagbabantay sa lugar na ito, dinala nito ang Yang Kai dito. Bagamat wala itong gaanong katalinuhan, likas itong nakapili. Napakaraming espiritual na bulaklak at halamang gamot. Isang sigaw ng pagkagulat ang narinig. Ito ay isang grupo ng mga tao mula sa Thunderlight Sect. Nang makita ng pinuno, si Bijian, ang engranding eksena sa Crouching Dragon Mountain, nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang mga tao mula sa Thunderlight Sect ay nasa sabik din, at marami sa kanila ang tumingin kay Yang Kai nang may panlilibak. Kanina lang, inimbitahan ni Bijian si Yang Kai na magsanib puwersa para harapin ang Scarlet Fireworm, pero tumanggi si Yang Kai. Ano ngayon? Ang Scarlet Fireworm ay nakasalikop na sa Earth Dragon, kaya wala na silang anumang alalahanin. Kumalat, huwag palampasin ang isa. Piliin silang lahat. Ikinaway ni Bijian ang kanyang kamay at agad na nagkalat ang daan-daang tao mula sa Thunderlight Sect. Nakangiting sumulyap kay Yang Kai, sinabi ni Bijian. Maraming salamat, little brother. Kung hindi mo dinala ang strange beast na ito, ang bagay na ito ay medyo mas mahirap. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamataas at pangungutya. Sinulyapan siya ni Yang Kai, inilagay ang Dragon Blood Flower sa kanyang kamay sa kanyang space ring, tinapik ang kanyang damit, at mahinang sinabi. Masyado pang maaga para magpasalamat. Kumunat ang noo ni Bijian. Bagamat naririnig niya ang nakatagong kahulugan sa mga salita ni Yang Kai, wala siyang pakialam. Pagkatapos ng lahat, sa mahigit 100 tao mula sa Thunderlight Sect na nagtipon dito, kanino sila matatakot? Ang mga tao mula sa Great Moon Province ay tila nagtatampo. Kung tutusin, talagang hindi komportable ang pakiramdam na sinasamantala. Nais nilang pumili ng ilang Dragon Blood Flowers, ngunit nang makita na sina Yang Kai at Yuhi ay walang pakialam, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang Earth Dragon at ang Scarlet Fireworm ay gusot pa rin sa isang matinding labanan. Dapat ay nag-away ang dalawang kakaibang hayop na ito noon pa, kaya pamilyar na pamilyar sila sa estilo ng pakikipaglaban ng isa't isa. Ang labanang ito ay tunay na parang labanan sa pagitan ng Heavenly Lightning at Earthly Fire, lubhang masigla. Dahil hindi nakikialam si Yang Kai para tumulong, si Yuhi at ang iba pa ay nanonood lang sa gilid. Maging si Bijian ay nanonood ng may interes. Kasabay nito, na-curious din siya kung anong uri ng kakayahan mayroon si Yang Kai para masupol ang Earth Dragon. Sa Great Cosmological Realm, hindi masamang masupol ang ganoong strange beast. Bagamat medyo pangit ang hitsura nito, at least may garantiya ng kaligtasan. Unti-unting lumipas ang oras, at pagkatapos ng buong 2 oras, sunod-sunod na bumalik ang mga tao mula sa Thunderlight Sect. Lahat sila ay nagniningning sa tuwa. Oo naman, malaki ang natamo nila. Nakipagpalitan ng ilang salita si Bijian sa isang matandang lalaki sa mahinang boses at masayang tumawa. Pagkatapos ng isa pang incense stick na nagkakahalaga ng oras, ang lahat ay bumalik. Sinulyapan ni Bijian ang Earth Dragon at Scarlet Fireworm na nag-aaway pa rin, pagkatapos ay ngumiti kay Yang Kai at sinabing, Little brother, aalis muna itong hari. Magkita tayong muli kung gugustuhin ng tadhana. Sa pagkakataong ito, salamat kay Yang Kai, marami siyang natamo, kaya sa kanyang opinyon, maliban sa pagiging tanga, medyo magaling si Yang Kai. Huwag magmadali, nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin. Ngumiti si Bijian at sinabing, Little brother, ano pa ang payo mo? Maaari kang pumunta, ngunit iwanan ang mga bagay. Pinisil ni Yang Kai ang kanyang kamay. Sa sandaling sinabi ito,
Naging kakaiba ang ekspresyon ni Bijian. Maging si Yuhi ay tumingin kay Yang Kai nang walang imek, hindi alam kung ano ang mali kay Yang Kai. Ang maraming cultivator mula sa Thunderlight Sect ay tumingin sa kanya na parang baliw. Nagpipigil ng tawa si Bijian at nagkunwaring sinabi, "Littler brother, ano ang sinabi mo? Mukhang hindi ka narinig ng haring ito." Sabi ni Yang Kai, "Sinabi kong maaari kang umalis, ngunit kailangan mong iwanan ang mga bagay. Lahat ng bagay sa bundok na ito ay akin." Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, bumungad ang tawa. Maraming cultivator mula sa Thunderlight Sect ang nanginginig sa tawa, na parabang narinig nila ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Todong ngiti si Bijian. "Little brother, marunong ka talagang magbiro. Mukha ba akong nagbibiro sa'yo?" Tumingin sa kanya si Yang Kai nang walang pakialam. Unti-unting naging malamig ang ekspresyon ni Bijian. "Wala akong pakialam kung nagbibiro ka o hindi, ngunit may ilang mga salita na hindi maaaring sabihin ng walang ingat. Ang pag-iingat sa pagsasalita ay maaaring magdulot ng kamatayan." Pagkatapos ng isang paghinto, ninisyon niya. "At saka, bakit sa tingin mo ay magagawa mo akong, Thunderlight Sect, na iwanan ang mga bagay? Sa tingin mo magagawa mo iyon gamit ang iyong bibig?" Siyempre hindi. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang mga daliri. Ang Earth Dragon at Scarlet Fireworm na walang katapusang naglalaban ay biglang naghiwalay na parabang nakatanggap sila ng utos. Dalawang malalaking katawan ang nag-intertwine, agad na pinalibutan ang daang cultivator mula sa ang Thunderlight Sect. Isang malaking bunganga ang namimilipit, tumutulo ang uhog habang nakatutok ito pababa, na parabang gusto nitong lumunin ng buo ang isang tao. Isang dragon na may dalawang sungay ang nagtaas ng ulo, nagniningas na init sa bibig nito. Natahimik ang lahat. Martial Peak, Kabanata 3995. True Dragon Remains. Sa dalawang bagay na ito, ang boses ni Yang Kai ay tumunog. Sapat na ba sila? Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ng mga miyembro ng Thunderlight Sect habang naghahanda silang harapin ang isang malaking kalaban. Namumula ang mukha ni Bijian at puno ng kawalang paniwala, marahas na kumikibot ang gilid ng kanyang mga mata. Kahit si Yuhi ay hindi napigil ang takpan ang kanyang bibig. Nalaglag ang panga ni Menghong habang nakatitig siya sa Mar-Angel na Scarlet Fire Dragon. Kahit na nakita niya ang Earth Dragon na agad na sumuko kay Yang Kai, hindi niya maintindihan kung bakit napakamasunurin ng Scarlet Fire Dragon sa sandaling ito. Ilang sandali ang nakalipas, nakikipaglaban pa rin ito sa Earth Dragon, ngunit ngayon, masunurin na ito kay Yang Kai. Higit pa rito, walang ginawa si Yang Kai mula nang pumunta siya rito. Hindi kaya kilala na ng Scarlet Fire Dragon na ito si Yang Kai. Gayunpaman, ito ang Great Cosmological Realm, kaya hindi ito makatuwiran. Natarante siya at hindi niya maipaliwanag. Tumingin si Bijian sa Earth Dragon, pagkatapos ay sa Scarlet Fire Dragon, at naramdaman ang pananakit ng kanyang mga ngipin. Dati, ang Scarlet Fire Dragon lang ay sapat na para mawala ang mukha ng mga miyembro ng Thunderlight Sect. Sa sandaling ito, mayroon ding Earth Dragon, nakapantay ng Scarlet Fire Dragon. Kung talagang nag-away sila, mabuti kung makakaligtas ang kalahati ng mga miyembro ng Thunderlight Sect. Paano magbabago ang sitwasyon ng ganito? Paano napagutusan ng brat na iyon ang dalawang mutant beast na ito? Bagamat hindi favorable ang sitwasyon, siya ay isang 4th grade heaven opening realm kung tutusin, kaya natural na hindi niya maibaba ang kanyang ulo ng ganito. Tiningnan niya si Yang Kai na may masungit na mukha at sinabi. Ang pamamaraan ng beast taming ng little brother ay napakahusay, tunay na kahanga-hanga. Naisip niya na si Yang Kai ay bihasa sa ilang uri ng pamamaraan ng pagpapaamo ng hayop, kung hindi, walang paraan upang maipaliwanag ang eksenang ito. Hindi niya maiwasang mainggit at magselos. Maraming sinaunang mutant beast sa Great Cosmological Realm, at kaya pa niyang paamuhin ang Earth Dragon at ang Scarlet Fire Dragon, hindi pa banggitin ang iba pang mutant beasts. Sa ganoong kasanayan, ano ang dapat niyang katakutan sa Great Cosmological Realm sa hinaharap? Kailangan lang niyang maglabas ng hukbo ng mga mutant beast at magagawa niya ang anumang gusto niya. Sa pagkakataong ito, ako, Thunderlight Sect, ay umaamin ng pagkatalo. Naikuyom ni Bijian ang kanyang mga kamay. Iiwan namin ang kalahati ng mga gamit dito. Ano sa tingin mo, little brother? Casual na sinabi ni Yang Kai. Tumigil ka sa pasasalita ng kalokohan. Lahat ng bagay sa bundok na ito ay akin. Huwag mo nang isipin ang pagkuha ng kahit ano. Kung ito ay iba pang mga kayamanan, ito ay mabuti. Gayunpaman, lahat ng bagay sa bundok na ito ay nauugnay sa Dragon Race. Paano niya ito hinayaan? Lalo na iyong Dragon Blood Flowers, na lubhang kapakipakinabang sa kanya. Lumubog ang mukha ni Bijian. Little brother, huwag kang masyadong lumayo.
Sa ganoong paraan, magiging mahusay ang mga tuntunin natin sa hinaharap. Bakit kailangan mong maging walang awa? Si Yang Kai ay sumulyap sa kanya sa gilid. Kung patuloy kang magsalita, kukunin ko pa maging ang iyong space rings. Lahat ng tao mula sa Thunderlight Sect ay nakaramdam ng kahihiyan at marami sa kanilang mga mukha ang naging madilim. Maging ang mukha ni BGN ay napuno ng galit. Nais niyang magmadali siyang lumabas at labanan si Yang Kai hanggang kamatayan upang protektahan ang kanyang dignidad. Gayunpaman, nang makita niya ang dalawang Earth Dragon at Scarlet Flood Dragon na nakapalibot sa kanila, napigilan lang niya ang kanyang galit. Hindi makakamit ni Lei Guang ang anumang bagay mula sa isang salungatan sa ganoong lugar. Nakatitig sa isa't isa, ang mga mata ni Yang Kai ay puno ng pagkainip. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakawala ng mabigat na buntong hininga si BGN, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sumigaw. Iwan mo na ang lahat at aalis na tayo. Kalmadong sinabi ni Yang Kai. Huwag kang mag-isip tungkol sa pagtatago ng kahit ano. Ngayon lang, noong pumunta ka para kolektahin ang mga bagay na iyon, nakita ko sa sarili kong mga mata kung gaano karami ang iyong naani. Ang mga kahihinatnan ng pagtatago ng isang bagay ay hindi mo kayang tiisin. Natawa sa galit si BGN. Little brother, magkikita tayong muli sa hinaharap kung mangyayari ang tadhana. Ang Thunderlight Sect ay isang malaking puwersa sa Star City at mayroong higit sa 100 tao. Nagkataon lang na natipon sila sa isang lugar, kaya bagamat natalo sila sa pagkakataong ito, hanggat maaari niyang tipunin ang lahat ng miyembro ng Thunderlight Sect, maaaring hindi nila kailangang matakot kay Yang Kai. Paulit-ulit na tumanggo si Yang Kai. Sana magkaayos din tayo sa susunod. Si BGN ay nagbigay ng pekeng ngiti. Oo naman. Nakatitig ng malalim kay Yang Kai, tumalikod si BGN at umalis. Sunod-sunod na ibinaba ng mga miyembro ng Thunderlight Sect ang mga kayamanang naani nila mula sa Crouching Dragon Mountain at mabilis na umalis. Sa loob lamang ng ilang dosenang paghinga, ang daang tao ng Thunderlight Sect ay umalis na. Noon lamang sumulong si Yang Kai at nakolekta ang Dragon Blood Flowers at ang iba pang mahalagang kayamanan. Sa buong proseso, patuloy na tumutulo ang namimolog na bibig ng Earth Dragon, na tila nagugutom. Sina Chen Yu at Yu naramdaman niyang namamanhid ang kanilang mga anit, sa takot na ang walang utak na hayop na ito ay hindi makapagpigil sa sarili at lumunin si Yang Kai. Sa kabaligtaran, ang pulang-pula na mga mata ng Scarlet Fireworm ay nagpakita ng isang tulad ng tao na pagpapahayag ng pagkabalisa. Sa puntong ito lamang, ang katalinuhan ng Scarlet Fireworm ay mas mataas kaysa sa Earth Dragon. Huwag kang malungkot, may ibibigay ako sa iyo na mas maganda mamaya. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinapik ang ulo ng Scarlet Fireworm. Inihiga ng Scarlet Fireworm ang ulo nito sa lupa, mukhang sobrang nanlulumo. Ano ang nangyayari? Humakbang si Yuhi pasulong at nakasimangot na tanong. Anong ibig mong sabihin anong nangyayari? Hindi nagtaas ng ulo si Yang Kai. Huwag kang tulala. Sinaman siya ng tingin ni Yuhi. Anong nangyayari sa Scarlet Fireworm na ito? Casual na sinabi ni Yang Kai. Tiyak na nasakop na naman ito ng aking alindog, kinagat ni Yuhi ang kanyang mga ngipin. Alam mo ba na minsan gusto talaga kitang bugbugin? Hindi siya pinansin ni Yang Kai at sinabing, pupunta ako sa bundok, manatili kayong lahat dito at huwag tumakbo. Lalabas ako sa loob ng 3 hanggang 5 araw kung kulang pa, medyo magtatagal ako hanggang kalahating buwan. Paprotektahan ng Little Red at Little Black ang iyong kaligtasan. Little Red, Little Black, natigilan si Yuhi saglit bago siya nag-react. Dapat ay pinag-uusapan ni Yang Kai ang tungkol sa Earth Dragon at Scarlet Fireworm. Hindi niya maiwasang hindi makapagsalita. Ang dalawang maringal na hayop na ito ay talagang binigyan ng mga casual na pangalan. Si Yang Kai ay umalis kaagad pagkasabi niyang pupunta siya. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, tumalon siya sa mga bundok at nawala sa isang kisap mata, naiwan si Yuhi na nakatayo sa parehong lugar at galit na nakatingin sa direksyon na kanyang nilisan. Hinigpitan ni Chen Yu ang kanyang damit at lumapit. Sister Yuhi. Kung wala si Brother Yang, hindi sila magsisisigaw at kakainin tayo, di ba? Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa Earth Dragon at Scarlet Fireworm na may nag-aalalang ekspresyon. Malungkot na sinabi ni Yuhi. Napakalambot mo. Kung gusto ka nilang kainin, kakainin ka muna nila. Namutla ang mukha ni Chen Yu. Sa loob ng Crouching Dragon Mountain, ang ekspresyon ni Yang Kai ay solemn na. Noong naglalaban ang Earth Dragon at Scarlet Fireworm, nakipag-ugnayan siya sa Scarlet Fireworm gamit ang kanyang Divine Sense. Napakataas ng katalinuhan ng Scarlet Fireworm, higit sa 1 antas na mas mataas kaysa sa Earth Dragon. Bagamat hindi pa nito naabot ang antas ng normal na pag-uusap, maaari na nitong ilarawan ang ilang bagay sa mga simpleng termino.
Dahil din sa komunikasyong iyon at sa paglabas ng kaunting dragon breath kaya nakilala ng Scarlet Fireworm ang sitwasyon at isinumite tulad ng Earth Dragon. Ayon sa impormasyong ipinadala ng Scarlet Fireworm, ang Crouching Dragon Mountain ay orihinal na teritoryo ng Little Black. Itinuring itong latecomer, ngunit mas malakas ito kaysa Little Black, kaya kinuha nito ang lupaing ito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi makalimutan ni Little Black ang Crouching Dragon Mountain. Matapos maramdaman ang purong dragon breath sa katawan ni Yang Kai, agad itong dinala sa Crouching Dragon Mountain, umaasa na si Yang Kai ay panindigan ito. Ang Dragon Blood Flowers sa Crouching Dragon Mountain ay may malaking epekto sa kanilang paglaki. Maliban dito, nalaman din ni Yang Kai ang iba pang impormasyon mula sa Scarlet Fireworm. Sa Crouching Dragon Mountain, mas malalim ang napunta, mas makapal ang dragon breath. Kung ito man ay ang Earth Dragon o ang Scarlet Fireworm, hindi sila umabot sa loob ng 300 talampakan. Iyon ay dahil ang purong dragon breath ay hindi nila kayang tiisin. Ang pagsupil sa bloodline ng dragon race ay sapat na upang hindi sila makagalaw sa sandaling makapasok sila sa lugar na iyon. Dahil sa impormasyong ito, labis na ikinabahala ni Yang Kai. Itinuro ng lahat ng uri ng palatandaan ang posibilidad na mayroong true dragon sa kailaliman ng Crouching Dragon Mountain. Bukod dito, malamang na hindi ito isang ordinaryong true dragon. Kung hindi nito kayang pangalagaan ang Dragon Blood Flowers at Dragon Blood Wood na pumuno sa bundok. Ang mga Dragon Blood Flower na iyon ay hindi bababa sa pinakamataas na kalidad. Bagamat ipinanganak si Yang Kai sa sangkatauhan, mayroon siyang pinanggalingan ng Golden Divine Dragon noong siya ay napakahina. Matapos ang napakaraming taon ng pagpupursage sa paglinang ng Dragon Transformation Art, ang dugo ng dragon na dumadaloy sa kanyang katawan ay dugo ng isang dragon race. Mayroon pa siyang anak na ampon ng dragon race, kaya matagal na niyang itinuturing ang kanyang sarili bilang bahagi ng dragon race. Mabuti sana kung hindi niya alam, ngunit ngayong alam na niya, natural na hindi niya maaaring baliwalain ang Dharma Mote ng True Dragon. Kahit na ano, kailangan niyang kolektahin ang bangkay para dito. Kung hindi, kung ang isang taong may lihim na motibo ay nakakuha ng Dharma Mote ng True Dragon, ito ay magiging mahirap. Lalo siyang lumalim at naramdamang mabuti. Hanggang sa isang tiyak na sandali, huminto si Yang Kai at tumitig sa kanyang paanan. Mula sa kung ano ang naramdaman niya, ang dragon breath dito ay mas condensed kaysa sa ibang mga lugar. Nangangahulugan ito na ang True Dragon's Dharma Mote ay malamang na nakatago dito. Nakahinga ng maluwag, tinapik niya ang kanyang paa at lumundag sa hangin. Sa pag-ikot ng kanyang katawan, diretsyong bumagsak ang kanyang ulo. Habang nasa himpapawid, inabot niya at hinawakan ang Black Dragon Spear. Ang kanyang katawan ay nakapulupot sa sibat at nagsimula siyang umikot na parang pang-itaas. Nang walang tunog, isang butas ang lumitaw sa lupa. Bumaba si Yang Kai, mahigit 100 talampakan sa isang iglap. Habang lumalalim siya, mas naging makapal ang dragon breath. Pagkatapos ng 300 talampakan, gaya ng sinabi ni Scarlet Zhao, biglang tumaas ng isang level ang dragon breath. Sa densidad ng dugo ng Scarlet Zhao at ng Earth Dragon, hindi nila ito nakayanan. Sa isang kisap mata, bumaba siya ng 100 talampakan. Bumangon muli ang dragon breath. Ang Black Dragon Spear ay may espiritu, at ang mahinang dagandong ng isang dragon ay umalangaw sa universo. Sa Crouching Dragon Mountain, ang Earth Dragon at ang Scarlet Zhao ay parehong nanginginig at nagpatira pa sa lupa. Si Yang Kai ay hindi malungkot o masaya habang siya ay bumababa. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, nawala ang sagabal sa harapan. Biglang naramdaman ni Yang Kai na nahulog siya sa isang maluwang na espasyo. Inalis niya ang sibat, tumingin siya sa paligid. Itim na itim at wala siyang makita. Bagamat walang ilaw, nagulat pa rin si Yang Kai nang suriin niya ang kanyang divine sense. Natuklasan niya na pumasok talaga siya sa katawan ng isang napakalaking nilalang. Gayunpaman, ang napakalaking nilalang na ito ay matagal nang nawalan ng sigla. Sa direksyon na pinanggalingan niya, may malaking luha. Tila ang napakalaking nilalang na ito ay nakipaglaban sa isang buhay at kamatayan na labanan sa ilang malakas na kaaway noong ito ay nabubuhay pa. Isang True Dragon's Molting. Solemn na ang ekspresyon ni Yang Kai. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pinakawalan ang kanyang divine sense para imbestigahan ang sitwasyon ng True Dragon's Molting na ito. Ang pagsisiyasat na ito ay nagbigay sa kanya ng lubos na pagkabigla. Pagkatapos ng isang buong oras ng insenso, binuksan niya ang kanyang mga mata, na puno ng pagkabigla. Mahigit 1,000 talampakan ang haba ng True Dragon's Molting na ito. Umabot ito sa buong Crouching Dragon Mountain, at ang direksyon ng Crouching Dragon Mountain ay ang direksyon ng bangkay nito. Isang dragon na mahigit 1,000 talampakan ang haba. Natigilan si Yang Kai. Nang mag-transform siya bilang dragon, mahigit 1,000 talampakan ang haba niya. Akala niya ay sapat na iyon,
ngunit kumpara sa True Dragon na ito ay parang pagkakaiba ng lolo at apo. Ang True Dragon na ito ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa kanya. Hindi niya alam kung gaano katagal namatay ang True Dragon na ito, ni hindi niya alam kung anong uri ng matinding labanan ang pinagdaanan nito bago ito namatay. Ang katawan nito ay natatakpan ng mga sugat, na marami sa mga ito ay lubhang nakakatakot na mga sugat. Kung hindi dahil doon ay hindi niya diretsyong pinasok ang tiyan nito nang bumaba siya. Martial Peak, Kabanata 3996. Dragon Bead. Ang bangkay ng dragon na may libong talampakan ang haba ay nakahiga sa paanan ng Crouching Dragon Mountain. Ang Fluong Time Great Emperor ay nagbago, at ang dugo ng dragon ay matagal nang umaagos na tuyo. Gayunpaman, kahit na ito ay patay sa hindi mabilang na mga taon, ang katawan ng dragon ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagkabulok. Malinaw na napakalakas ng katawan nito. Kulang lang ito sa dugo at mukhang lanta. Natuklasan din ni Yang Kai na nawawala ang mga panloob na organo ng dragon. Iniisip ang malalaking sugat sa buong katawan nito, hindi mahirap isipin kung gaano kahirap ang labanan. Kahit na ang gayong dragon ay patay ng hindi mabilang na taon at isa lamang na bangkay ng dragon, ang buong katawan nito ay isang kayamanan pa rin. Ang mga kaliskis ng dragon nito, mga buto ng dragon, at mga litid ng dragon ay magagamit lahat para pinuhin ang mga armas. Ang halaga nito ay hindi nasusukat. Hindi mo ari ni Yang Kai. Ang dragon na ito ay napakalaki, kaya ang lakas nito ay dapat na lubhang nakakatakot. Ano kaya ang pumatay nito? Bukod dito, kung titingnan ang mga bakas ng mga sugat nito, hindi dapat masyadong maliit ang sukat ng bagay na pinaglaban nito. Ang dragon race ang pinuno ng lahat ng nilalang. Ano ang maaaring nagbabanta sa kanilang pag-iral? Napakalakas ni Mie Meng noon, ngunit nakulong pa rin siya ng dragon race. Biglang naisip ni Yang Kai ang isang pag-iral, at ang pag-iral na iyon ay kilala bilang ang kaaway ng dragon race. Nagpakain ito sa dragon race. Ang ganitong dragon race ay talagang hindi isang katutubong nilalang ng Great Cosmological Realm. Malamang na ito ay nilamon ng Great Cosmological Realm na katulad niya. Pagdating dito, masyado itong nasugatan at namatay dito. Hindi alam kung tama ang kanyang hula, ang atensyon ni Yang Kai ay mabilis na naakit ng isang bagay. Sa isang lugar sa loob ng katawan ng dragon, may kakaibang pagbabago sa enerhiya. Kasunod ng direksyon ng pagbabago-bago ng enerhiya, si Yang Kai ay sumulong sa katawan ng dragon. Matapos ang isang buong incense stick, dumating si Yang Kai sa dibdib ng bangkay ng dragon. Sa lugar na ito, lumitaw sa paningin ni Yang Kai ang isang bilog na bola na halos kasing laki ng isang mesa. Bilog ang bilog na bola at nagbuga ng mahinang liwanag. Ito ay makalupang dilaw na kulay, tulad ng isang kumikinang na bola ng liwanag. Ang dugo ng dragon sa katawan ni Yang Kai ay tumaas habang nakatitig siya sa bola ng tulala. Nagningning ang kanyang mga mata nang bumulalas siya. Dragon Ball. Ang Dragon Race ay mayroong Dragon Ball, na siyang pundasyon ng Dragon Race. Katulad ng nide ng iba pang Monster Beast, ito ay isang kayamanan na nagtipon ng asensya ng Dragon Race. Ang bangkay ng dragon ay nakatago dito sa hindi mabilang na taon. Bagamat alam ni Little Black at Little Red na may kakaiba dito, nalilimitahan sila ng kanilang mga bloodline at hindi nila ito mahanap. Kaya, ang perlas ng dragon ay napanatili hanggang ngayon. Ang mas ikinagulat ni Yang Kai ay ang Dragon Ball na ito ay talagang isang Earth Attribute Dragon Ball. Ang kailangan niya ngayon ay ang kapangyarihan ng katangiang lupa. Na-condense na niya ang wood at fire sa 5 elemento ng yin at yang. Ipinanganak ni wood ang apoy, at ang apoy ay nagsilang ng lupa. Ang susunod na kailangan niyang i-condense ay ang Earth Elemental Power. Dati, iniisip pa rin niya kung saan siya pupunta para makahanap ng angkop na Earth Elemental Power. Sa panahong ito, marami na rin siyang naitanong. Sa kasamaang palad, wala siyang nahanap. Hindi niya inaasahang makikita niya ito dito. Gayunpaman, kung natugunan man o hindi ng Dragon Ball Talisman na ito ang kanyang mga kinakailangan ay nanatiling pagsubok. Dapat posible, naisip ni Kai. Pagkatapos ng lahat, ang higanteng dragon na ito ay libu-libong talampakan ang haba noong ito ay nabubuhay, kaya ang kalidad ng Dragon Ball ay hindi dapat masyadong masama. Inabot niya ang kanyang kamay, hinawakan niya ang Dragon Ball. Sa sandaling hinawakan ito ng kanyang kamay, isang mabangis na dragon pressure ang lumabas mula sa Dragon Ball. Sa isang iglap, isang parang buhay na ilusyon ang lumitaw sa harap ni Yang Kai, na parang isang higanteng dragon ang malapit ng lamunin ng buo. Nanginginig ang katawan ni Yang Kai habang hinihimok niya ang Golden Divine Dragon Source Strength. Sa isang dagandong ng dragon, ang ilusyon ay agad na bumagsak. Ang banayad at mabigat na Earth Elemental Power ay nagmula sa Dragon Ball. Naramdaman ang kadalisayan at yaman ng Earth Elemental Power, ngumiti si Yang Kai at tahimik na ngumiti. Kung hindi siya nagkakamali,
ang Earth Elemental Energy na nasa loob ng Dragon Pearl ay talagang nasiyahan ang kanyang mga pangangailangan. Bagamat hindi niya alam kung paano huhusgahan ang partikular na grado nito, naramdaman niyang hindi ito mas mababa sa Golden Crow True Fire. Ito ay talagang isang kaso ng pagsusuot ng mga bakal na sapatos sa isang walang bungang paghahanap, para lamang mahanap ito ng walang anumang pagsisikap. Si Yang Kai ay nagkaroon ng pananabik na tumangala sa langit at tumawa. Ito lang ang naging sulit sa paglalakbay na ito sa Great Cosmological Realm. Hinaplos ang kanyang mga kamay, magalang na yumuko si Yang Kai sa napakalaking Dragon Ball at mamulong. Maraming taon nang patay si Senior, ang pag-iwan sa Dragon Ball dito ay isang pag-aaksaya ng regalo ng Diyos. Ngayon, hihiramin ni Junior ang Senior's Dragon Ball. Sa hinaharap, kapag naging matagumpay ang aking paglilinang, hindi ko ipapahiya ang pangalan ni Senior. Patawarin mo sana ako, Senior. Pagkatapos mamulong, hinimas ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at naglakad-lakad sa paligid ng Dragon Ball ng ilang beses bago nakahanap ng mas komportableng posisyon para maupo ng naka-cross-legged. Inilapat ang kanyang mga palad sa Dragon Ball, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hinimok ang Dowsil na ay absorb ang Earth Elemental Power sa Dragon Ball. Sa isang iglap, lumiwanag ang Dragon Ball at ang mayamang Earth Elemental Power na nilalaman nito sa loob ng hindi mabilang na taon ay bumuhos sa katawan ni Yang Kai kasabay ng paghinga ni Yang Kai, tulad ng isang balyena na lumulunok ng tubig. Sa Dowsil, mayroon lamang dalawang kulay, itim at berde, ngunit sa mga pagkilos ni Yang Kai, dahan-dahang lumitaw ang isang layer ng earthy yellow, na nagbibigay ng makapal at solidong pakiramdam. Ang Earth Elemental Power ay sinadya para sa pagtatanggol, hindi banggitin ang kapangyarihan ng Dragon Ball ng 1,000 talampakan ang haba na dragon. Dahan-dahan, nakalimutan ni Yang Kai ang tungkol sa oras at inilaan ang kanyang sarili sa dakilang dahilan ng pag-condensate ng Earth Elemental Power. Lumipas ang mga araw, at sa labas ng Crouching Dragon Mountain, si Yuhi at ang iba pa ay nakahanap ng lugar upang magkampo. Sa dalawang dakilang exotic beasts, Little Black at Little Red, na nagbabantay sa kanila, walang nang ahas na gumawa ng gulo. Paminsan-minsan, may dumaan na cultivator, ngunit pagkatapos maramdaman ang mabangis na aura ng dalawang exotic beast, iniiwasan nila ang mga ito. Gayunpaman, ang Little Black at Little Red ay tila natural na magkaaway at hindi magkasundo sa isa't isa. Madalas silang magkasalubong sa hindi maipaliwanag na dahilan at mag-aaway hanggang sa bumagsak ang langit at bumitak ang lupa. Buti na lang at alam nilang dalawa ang kanilang limitasyon at hindi talaga lumaban hanggang kamatayan. Gayunpaman, sa isang labanan ng ganitong laki, ang mga pinsala ay hindi maiiwasan. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Sa kalahating buwang ito, ang lahat ay namumuhay ng malaya, ngunit si Yang Kai ay wala pa ring nakikita. Dahil dito, medyo nag-alala si Yuhi. Bago umalis si Yang Kai, sinabi niya na babalik siya sa loob ng 3 hanggang 5 araw, at hindi hihigit sa kalahating buwan. Ngayong lumipas na ang takdang oras, at wala pa rin siyang palatandaan, natural na nag-aalala si Yuhi. Nang mag-iimbestiga pa siya, bigla niyang naramdaman ang paggalaw ng Yuan Qi ng langit at lupa. Tahimik niyang naramdaman ito, nalaman niyang ang pinanggalingan ay nasa kailaliman ng Crouching Dragon Mountain, kung saan ang direksyon na iniwan ni Yang Kai. Bahagyang kumunot ang noo niya. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Yang Kai doon. Bakit ang tagal niya? Ngayon, nagdulot pa siya ng pagbabago sa Yuan Qi ng langit at lupa. Gayunpaman, sa ganitong paraan, makatitiyak siyang ligtas si Yang Kai. Pagkaraan ng ilang araw, mas naging malinaw ang pagbabago sa Yuan Qi ng langit at lupa. Ito ay naging agos ng Yuan Qi, na parang may isang malaking halimaw na humihinga sa Crouching Dragon Mountain. Ang bawat paghinga nito ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa Yuan Qi na 1,000 milya. Natatarante ng ekspresyon ni Yuhi. Tumigil na rin sa pag-aaway sina Little Black at Little Red. Itinuwid nila ang kanilang mga katawan at tumingin sa kailaliman ng Crouching Dragon Mountain. Halatang may naramdaman din sila. Biglang may narinig na dagandong ng dragon. Ito ay malakas at malinaw, at umabot sa 9 na langit. Si Yuhi at ang iba pa ay napalingon sa direksyong iyon. Nanginginig ang kanilang mga mata. Magkasamang gumapang sa lupa ang Little Black at Little Red, nanginginig. Lumapit si Chen Yu at kinakabahang nagtanong. Senior, ano ang tunog na iyon ngayon? Mataimtim na sinabi ni Yuhi. Dragon Roar. Nagulat na sabi ni Meng Hong. May dragon dito. Si Yuhi ay nakasimangot at sinabing. Manatili kayo rito at huwag gumalaw. Titingnan ko. Nang matapos siyang magsalita ay nawala na siya. Sa kailaliman ng Crouching Dragon Mountain, nakaupo pa rin si Yang Kai na naka-cross-leg sa parehong posture gaya ng dati. Gayunpaman, sa sandaling ito,
ang kanyang mga damit ay kumakaway ng walang hangin, at maging ang kanyang itim na buhok ay kumakaway. Isang tatlong kulay na liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Ang sigla ng asensya ng Immortal Tree, ang marahas na Golden Crow Primordial Fire, at ang makapal na kapangyarihan ng Dragon Orb. Ang tatlong kapangyarihang ito ay parang tatlong halos ng liwanag na namamalagi sa katawan ni Yang Kai. Ang malaking Dragon Orb sa kanyang harapan ay lumabo na. Ang kapangyarihan ng Earth Elemental na nakaimbak sa loob ng hindi mabilang na taon ay ganap na hinigop ni Yang Kai. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nag-uumapo ang liwanag sa kanyang mga mata. Sa isang pagbagsak, ang malaking Dragon Orb ay nabasag at naging pinong pulbos na nakakalat sa pagitan ng langit at lupa. Dahan-daang tumayo si Yang Kai at marahang kinuyam ang kanyang kamao. Kitang-kita niya na puno ng explosive power ang kanyang katawan. Sa pagtingin sa loob ng kanyang katawan, nakita niya na ang tatlong kapangyarihan ng kahoy, apoy, at lupa ay ganap na nabubuhay sa loob ng kanyang selyo. Nang inig ang kanyang katawan, at gumuho ang tatlong kulay na liwanag na kanina pa nakapaligid sa kanyang katawan. Bumalik ang lahat sa kawalan. Nakatayo sa pwesto, bahagyang sumimangot si Yang Kai. Ang proseso ng pag-condensate ng Earth Elemental Power sa pagkakataong ito ay masasabing napakakinis, higit na mas mahusay kaysa sa huling beses na na-condense niya ang Golden Crow Primordial Fire. Una, maaaring dahil pamilyar siya sa proseso, at pangalawa, maaaring nauugnay ito sa pag-condense ng kapangyarihan ng Dragon Orb sa pagkakataong ito. Kung tutusin, miyembro din siya ng Dragon Race, kaya nagkaroon siya ng kakaibang kalamangan sa pag-condense ng kapangyarihan ng Dragon Orb. Bukod dito, mahinang naramdaman ni Yang Kai na hindi lamang niya matagumpay na na-condensed ang Earth Elemental Power sa Dragon Orb sa pagkakataong ito, ngunit tila may iba pa sa Earth Elemental Power. Pag-abot, tinapik niya ang walang laman sa harap niya at isang prismatic yellow shield-like object ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Bagamat mukhang kasing manipis ng pakpak ng cicada, ramdam ni Yang Kai ang katigasan nito. Ito ang innate dragon technique na nasa Dragon Orb. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Bagamat nakapasok siya sa Dragon Temple sa Dragon Island sa Star Boundary at nilinang ang marami sa mga secret technique ng Dragon Race, at maaaring gayahin ang kapangyarihan ng mga secret technique na iyon gamit ang Golden Divine Dragon Source, isa lamang itong simulation, at ito ay nangangailangan ng isang tiyak na tagal ng oras upang ipakita ang mga ito. Ngunit ngayon, ang Dragon Technique na ito ay maaaring gamitin sa kalooban, tulad ng ilan sa mga innate divine technique. Hindi lamang ito mabilis, ngunit ang pagkonsumo ay halos balewala. Nag-isip si Yang Kai. Tila naman na niya ang ilan sa mga innate dragon techniques na pinagkadalubhasaan ng higanteng dragon na ito noong nabubuhay pa ito. Hindi lang ngayon ang galaw, dapat meron pa, pero ngayon lang na-condense niya ang Earth Elemental Power, dahan-dahan lang niyang mahukay ang mga ito sa hinaharap. Hindi maiwasan ni Yang Kai na mag-isip muli. Ngayong na-absorb na niya ang Dragon Orb at nakuha ang innate dragon technique ng higanteng dragon na ito, paano naman ang Golden Crow True Fire na na-absorb niya noon? Naglalaman din ba ang Golden Crow True Fire ng ilang secret technique ng Golden Crow? Naroon din ang asensya ng Immortal Tree. May naiintindihan din kaya siya mula rito. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng oras upang suriin, kaya hindi niya ito maaaring madaliin ng ilang sandali. Inayos ang kanyang mga iniisip, ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Ngayon na ang Earth Elemental Power ay na-condensed, ang susunod na gagawin ay ang kolektahin ang bangkay ng higanteng dragon. Ang bangkay ng isang higanteng dragon ay nakatago sa ilalim ng Crouching Dragon Mountain. Kung ordinaryong tao lang, mahirap hanapin. Walang gaanong espasyo ang space rings, maliban kung pinaghiwalay nila ang bangkay ng dragon at inilagay ito sa loob. Sa kabutihang palad, si Yang Kai ay may small sealed world.